Dumako tayo dun sa pangatlo, mga bossing. Yung pangatlo, eto, katunying. Malamang sa alamang po. Panigurado ako about dito sa kaso na ito, about dito sa kaso ni Katunying, with Maharlika, mga kababayan, hindi na magsasalita si Katunying dun, eh. Kasi kumbaga nakapasok na po, eh, mga bossing. Alam po nating lahat na ipinapatawag, 'no, sa Senado si Maharlika, mga bossing. Alam po nating lahat yun na ipinapatawag siya sa Senado. So ngayon po, mga kababayan, isa sa nakikita kong, magiging hakbang ng kampo ni Maharlika diyan, mga boss, hindi pupunta yan. Hindi po sisipot yan sa Senado, mga kababayan. Ipipilit at ipipilit niyang kampo niyang yan na kumbaga mag-Zoom na lang. Sa Zoom na lang tayo mag-usap-usap. Pero ako po, nako, um, Senator Bato, hindi mo dapat payagan yun. Tama ka doon sa sinabi mo, no? Tama ka doon sa sinabi mo na hindi mo pwedeng pabayaan na mag-Zoom kasi unfair doon sa mga nagsinungaling diyan sa loob ng Senado, no? Tapos naipakulong ninyo. So mga kababayan, yung pagpapatawag sa Senado na yan, hindi niya sisiputin yan. Mag-aalakibuloy po yan, mga kababayan. Bakit? Kasi po sa airport pa lang, eh. Pagdating niya, dehado na agad siya, eh. Bakit? May nakapending na kaso si Tunying sa kanya. Kaya nga po kumbaga yun, eh, natanggap niya na. O sige, may nakapending na kaso sa akin, 'di ba? May nakapending na kaso sa akin, so ang gagawin ko, hindi na lang ako uuwi ng Pilipinas, dito na lang ako. So medyo hindi big deal, mga bossing. Although masakit man na hindi ka makauwi doon sa bansang sinilangan mo, 'no? Tapos doon sa bansang sikat ka, hindi ka man lang makauwi, mga kababayan, eh, pikit mata, okey lang. Kaysa naman pag-uwi ko, eh, kalaboso o may posas ako. So yan yung una-una pa lang, mga kababayan. Yung kaso niya kay Katunying, dun sa tungkol sa anak ni Katunying, mga bossing, siyempre hindi naman po puwede na nasa Senado na siya tapos kumbaga iba-bypass lang po yun. Magiging ano yan, domino effect po yan, mga kababayan, eh, 'no? So ngayon, Tunying is waving. Tunying is waving. Gaganyan-ganyan si Katunying. Pero ako naniniwala po, mga kababayan, hindi na po masyadong magsasalita o magba-vlog si Katunying patungkol po diyan, mga kababayan. Kumbaga parang, "Uy, naku, eto na yung ano, eto na yung pinakahihintay ko. Ano, eto na yung pinakaimportanteng part para maipagtanggol ko yung anak ko." Ayan. Kasi po ang naging style ni Maharlika diyan, mga kababayan, ano, tinataguan niya, mga bossing, mga bossing ng ano, ng address. Kesyo daw, "Oh, hindi naman ako diyan nakatira. Oh, hindi naman 'yan yung bahay ko. Lumang bahay ko na 'yan, ganito, ganyan. Wala na ako diyan." So, yung pagtatago pa lang na yun, mga kababayan, ano papasok sa isipan natin? Naku, wait lang, takot siyang harapin yung kaso. Ibig sabihin, alam niya na mayayari siya. 'Di po ba? Naging style nila, 'no? Naging style nila na hindi ko nga ipapaalam yung aking address para hindi mai-serve sa'kin yung subpoena. Ganyan, ganyan po, mga kababayan. Pero eto mukhang, maiipit at maiipit na siya. Kailangan 'to hindi tigilan ni Bato, mga kababayan. Sabi niya nga po doon sa press conference niya pagkatapos po nung hearing na yun, eh, gagawin natin ang lahat, gagawin natin ang paraan para mai-serve ang subpoena, 'no, diyan kay Maharlika. Kahit nasa Estados Unidos 'yan, sagot ko pamasahe o sagot sagot nung ano, kumbaga, hihingi daw kay SP para pamasahihan si Maharlika, mga bossing.
Tunying is waving po talaga 'to mga kababayan. Ano, siguro ang nakikini-kinita ko habang nanonood, for sure nanonood si Ka Tunying diyan mga bossing 'no. Pa-smile-smile na lang 'yan mga boss ano, nakangiti na, Eh, kailangan po mapanagutan niya din po 'yun, hindi po yung puro tago at tago lang 'no. Hindi po yung puro tipong, hindi ko sasabihin yung ano ko, hindi ko sasabihin yung address ko kung nasaan ako para hindi mai-serve yung warrant of arrest, para hindi mai-serve yung subpoena, yung mga ganyan po ba. Which is, um, yan din po ang ginagawa niya kay La Quiñones mga bossing, ni Maharlika. Ang ginagawa niya po doon kay La Quiñones mga kababayan, si Puwi Quiñones, isang magkakaso sa kanya, eh, kumbaga tinatago niya yung kanyang address para ang magiging panlaban nila 'no, kapagka meron ng hearing, eh, ano po, eh, sasabihin, "Ay wala po akong natanggap na subpoena niyan." Gano'n din po 'no, yung style ni Jonathan Morales mga kababayan. Gano'n din po ang naging style niya. Ano sabi, eh, hindi ko po natanggap na ako ay hindi ko po natanggap yung kasulatan o kung ano man dokumento yon na nagsasabi na ako ay dismiss na po. Biruin mo, pulis 'no? Biruin mo siya yung ano, um, isang alagad ng batas mga kababayan, dismiss na, hindi pa niya alam at wala siyang matanggap na dokumento. Maniniwala po kayo dun? Yun pa lang, halata ng pagsisinungaling po mga kababayan, mga boss chief amo sir. Kaya nga po, sabi ko kay Bato, parang kayong dalawa na lang ang nagkwentuhan diyan, ah. Parang sila na lang ang nagtanungan dun mga bossing, 'di ba? Yung dapat mga tinatanong din yung mga PIDEA, parang halos kaunting-kaunti. Napunta parang gustong idein na, "Oh sige, magsalita ka ng magsalita diyan." 'No? Kahit ganito yung kredibilidad mo, sige ikaw ang pakikinggan namin, ikaw ang pakikinggan ng ikaw ang pakikinggan. Dapat nga masaya dun ang DDS, Bakit malungkot kayo? Ba't nag-iiyakan pa din kayo? Nag-iiyakan pa din yung mga DDS mga kababayan, 'Di ba? Binigyan na ng pagkakataon sila, napakadaming pagkakataon at sandamakmak na oras para magsalita ng magsalita itong si Jonathan Morales mga kababayan. Hindi pa din masaya yung mga DDS. Ano po? Kamukat-mukat niyo, si Tunying ang kakalabanin niyang mga yan, mga kababayan. Yun po yung isang nakikita ko na isa sa dahilan kung bakit 'no, hindi papatol si Maharlika dito sa pagpunta sa Senado, mga bossing. Hindi hindi niya aanuhin 'yan. Yung lagi niyang sinasabi sa kanyang mga vlog na, "Sige, papuntahin niyo ako, pupunta ako diyan." Araw-araw niya sinasabi 'yun mga boss sa kanyang mga vlog. "Pupunta ako ng Senado, ipatawag niyo ako diyan. Pagbababratatatatatin ko kayo diyan." Eto na yung pagkakataon Maharlika. Kung totoong matapang ka, ayan, yung mga sinasabi mo dati na pupunta ka ng Senado kapag ikaw ay pinatawag, gawin mo ngayon. 'Di ba? Gawin mo ngayon. Bakit po umiiyak si James? Ano po ginawa ninyo kay James? Ikaw ang umiiyak diyan, kawawa ka na naman sa sinasabi mo, tanso. James, bakit ka umiiyak? DDS ka? Umiiyak ka diyan, okey ka lang? Ano, maglagay ka ng tissue, gusto mo James? Tissue, James, tissue gusto mo? Maglagay ka ng tissue diyan, baka hanggang bukas, umiiyak ka. Ayan po, suportahan po natin ang ka-trio natin na si Mima Alicia. Mamaya papasok diyan si ano, si Boss Mike, Mamaya papasok diyan si Boss Takeru Miyamoto. Ano? Sabi ni Papa Dudes, "James, DDS ka daw kaya ka daw umiiyak diyan. Maglagay ka ng tissue sa gilid mo, mahaba-haba pa 'to. Pangatlong topic pa lang, meron pang 3. Tunying is waving pa lang 'yan, ha."